ako matutulog, nire-reply ko ang mga text na. Tingin ko, saang sulok ng bansa at saang kasaysayan ng ating rehiyon na merong regional governor ay nakikipag-text sa inyo at kahit walang katuturan ay nire-reply pa kayo. Kaya sana ang pakiusap ko sa inyo, kung wala na kayong maiambag na tulong upang magkaroon ng reforma at pagbabago sa ating rehiyon, sana wag nyo nang dagdagan ang problema namin dahil kami ay seryoso kami sa pagsasaayos ng suliranin at problema dito sa ating rehiyon. Isa-isahin ko po kayo. Nung nakaraan, hindi kayo sinasahuran ng tamang buwan. Nung nakaraan, pinipirmahan ang inyong appointment. Minsan, nadidelay ang kanyang mga back salaries. Ngayon, inaayos namin ang back salary, ang back pay nyo. Halimbawa, ang alam ko, ang meron na lang natitira ay Lanao del Sur at Maguindanao. Paano hindi po kami nadidelay? Merong mga ilang individual ay nakipagsabwatan sa loob ng DepEd sa rehiyon upang i-adjust ang kanilang date of appointments. Hindi naman siguro tama, ibibigay ko na ang back pay nyo, pero kami naman ang makukulong. Ako lagi ko sinasabi, kahit hindi pa ibigay ng Allah ang regional governor sa akin, pero wag lang niyang akong ikulong dahil hindi ko po pinangarap na magiging regional governor o magiging leader ng ating rehiyon, pero pagkatapos ko ay ang bagsak ko ay kulungan. Hindi ko rin po pinangarap na magserbisyo ng buong katapatan sa inyo at ang bagsak ko ay kulungan. Kaya dahil dito, magtulungan tayo. Maging tapat tayo sa ating mga tungkulin at maging tapat tayo sa ating mga sarili. Pangalawa ho, nakita nyo ang problema nyo sa GSIS. More than 2 decades, walang isang nagtangka upang ayusin. Nung umupo po kami, 100 days lang pinatawag namin ang GSIS. Kung hindi kayo makipag-ayos sa amin at ayusin natin ang problemang ito upang mabigyan ng solusyon, ako mismo ay hindi ako papayag na kaltasan natin ng GSIS premium ang ating teacher. Pag magretiro sila, wala naman silang mapapakinabangan. Dahil ayaw ko maging bahagi ng kasaysayan ng DepEd at ng ating rehiyon, ay kasama ako sa pagsasamantala sa ating mga teachers. Hindi ako umabot dito kung hindi dahil sa aking magulang, at hindi rin po ako umabot dito kung hindi dahil sa aking mga teachers nung ako'y nag-aral pa. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kaya tingin ko, gamitin ko dapat ang aking kapangyarihan ngayon upang ayusin ito. At kung magretiro kayo balang araw, kahit papaano ang kinaltas sa inyo ay maibabalik sa inyo. Dahil alam ko, malaking inaasahan nyo na ang buong akala nyo, kung magretiro kayo bukas ay may matatanggap kayo. Wala po habang hindi natin naayos ang problema dito sa GSIS. Alam nyo kung gaano kaliit ay 1.9 billion lamang po. Anong ginawa po namin? Ngayon ho, naayos natin ang lahat ng records. Kaso lang, nung sumulat ako sa GSIS, ang binigay lang na condonation sa amin is 50% ng interest. Alam nyo, magkano ang 50% ng interest? Ang utang natin ay 1.9 billion, ang interest ay 1.5 billion. Mas malaki pa ang interest kesa sa yung principal. Ang principal ay 400 million lang, pero ang accumulative interest ay umabot ng 1.5 billion. So kung kaltasin mo ang 50% ho ng 1.5 billion is 750 million. 750 million plus 400 million is 1.15 billion. 1.15 billion, ibig sabihin nun,
Yun yung dapat bayaran. Ako, hindi rin ako papayag. So nakiusap kami sa DBM nang mag-usap kami na dapat gusto ng DBM bayaran. Ibig sabihin, hindi na regional government ang magbayad, makikipag-MOA at mangako lang kami na hanapin kung sino sa mga ito ang kumuha ng pera ng DepEd sa mga panahong yun. Pero hindi po tapos ang negotiation nung isang araw, mga 3 or 4 days ago, pinuntahan ko po si Pangulong Aquino. Isa sa mga pinag-usapan namin ang problema ng DepEd dahil tanging si Pangulong Aquino lamang ang pwedeng kumausap sa GSIS na dapat 100% condonation ng interest na 1.5 billion. So, ibig sabihin, upang ang bayaran natin ay 400 million at ang 400 million ay pinangako na po ng DBM sa amin na sila na ang magbabayad at wala na pong babayaran ng ating mga teachers at regional government. So, ibig sabihin, tapos na ang problema natin sa GSIS. Pangatlo, ang ginawa ho natin ngayon, inopen natin ang lahat ng hiring. Sa ngayon, marami tayong let passers. Hindi po totoo na nag-hire kami ng hindi let passers. At hindi rin po totoo ang mga kwento sa kanto-kanto na tatanggalin namin ang mga volunteer. Hindi po totoo yun. Sa katunayan, hindi pa natin kayang punuan. Ngayon ho, meron tayong available na 2,500 items. Maliban pa rito yung beam arm. Etong 2,500 is for 2013. Etong 2,500 ho, lahat ng available applicants na let passer andoon sa amin ay hindi lang man po kumalahati. Kaya hindi po totoo ang mga kwento na lahat ng volunteers, lahat ng probi ay tatanggalin namin. Dahil pag tinanggal namin ang volunteers, pag tinanggal namin ang probi, magkaroon ng paralyzation. Magkaroon po ng paralysis sa loob ng DepEd mismo. Ibig sabihin nun, kahit i-hire pa namin ang lahat ng let passers ngayon, ay hindi namin kayang punuan ang available item ngayon. Kaya walang dahilan at walang lohika na tatanggalin namin ang mga volunteers at probi. Dahil handyan na sila at handang mag-volunteer sa atin. Ano ang counter program namin doon? Dahil hindi naman namin po pwedeng sagasaan ang batas. So ang ginagawa namin ay directed Department of Education kay Secretary Culayan na makipag-partner sa MSU, makipag-partner sa Ateneo, paano itong mga volunteers at probi. Mag-conduct tayo ng review during summer at aasa tayo na sana papasal sila upang maging permanente na sila. Hindi rin kasi qualification, meron ka ngang let passer. Pero hindi po ibig sabihin nun pag let passer ka at tinanggap mo, pero hindi naman handang magturo sa mga liblib na lugar kung saan sila naka-assign. E di mas matindi ho yun kesa volunteer at mga probi. Kaya ito yung dahilan at ito yung tingnan natin. Kaya nga ho kami sa DepEd ngayon, sinasabi namin, kung merong mga handang high school graduates ngayon na mag-aral ng basic education, ang DepEd po ay handang mag-scholar sa inyo. Dahil gusto lang natin maiangat ang kalidad ng ating edukasyon.